Ayun na nga, syempre nagbabalik tayo dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan buti nakasurvive tayo. So, sobrang tindi ng winter ngayon. Actually, kanina may blizzard. Wala kang halos makita sa daan. Tapos, sobrang kapal ng snow. So, eto na, nag-hit na talaga ang Canadian winter. Syempre nga, dahil sa nasa library tayo ngayon para actually wala talagang mapuntahang lugar eh. Eto lang yung location na okay, preferred ko kasi nga sobrang lamig sa labas. Hindi tayo makakasurvive ng siguro yung 10 minutes natin. Wala na, hindi na tayo makakapagsalita, giginawin tayo ng todo. So, nasa indoor tayo ngayon. Isi-share ko lang kung nasan tayo ngayon para siyang study area. Yes, para siyang room, pwede mong i-book. And may libro tayo dito na kinuha para naman kunwari, diba? Kunwari, nagbabasa talaga tayo, nag-i-study. So, hindi ko alam kung anong mga libro to. Actually, nakita ko lang yan sa labas eh. Pinulot ko lang. And ano nga ba to? Living with Intent, Shining City, You Are Not Alone. So, ewan kung bakit ito yung tatlong napili ko. But sa dinami-dami ng mga libro dito, ito yung mga napili ko. Hindi ko nga alam kung mystery ba to, romance, or something na hindi ko alam talaga yung genre niya. And by the way, speaking of genre, ano yung pinakamagandang genre when it comes to libro? Sa akin, basta yung hindi siya boring. O yan, Living with Intent. My somewhat messy journey to purpose, peace, and joy. Afterward by Deepak Chopra. Ayun, ito yung isang librong nakuha ko. So ngayon, isa sa reason kung bakit nasa library tayo ngayon dahil sa sa start ng year na to, 2025, nag-create ako ng goal na gusto kong makabasa, gusto kong makatapos kahit na isang libro. And guess what? Wala akong natapos. May mga nasimulan akong libro na basahin, pero hindi ko talaga siya natapos eh. Kaya meron akong 3 libro dito na gusto kong masimulan, gusto kong tapusin. And hindi ko nga alam kung ito yung pinaka the best option eh. Ewan. Shining City, a novel. Tom Rosentiel. So, hindi ko alam kung kaya ko ba tong tapusin in less than 15 days? Going back, yun yung naging isa sa mga New Year's resolution ko na gusto kong at least isa man lang sana may matapos akong libro sa taon na to. Wala akong natapos na libro. Nakalahati ko yung iba and then bigla na lang akong nanawa. Hindi ko alam eh. May mga PDF, mga e-books akong binabasa. And then, bigla na lang isang araw, yun bang parang naboring na lang ako. Tapos nag-start na naman ako ng panibago. And then, hanggang sa nakailang libro akong binasa na hindi naman natapos. So, alang-alang sa naging New Year's resolution ko, yun yung isang gusto kong ma-accomplish eh. Kahit isa man lang. 'Di ba? Ay, what if, eto, magtitingin ako ng libro na nasa 15, 20, 30 pages lang siya. So, wala ka talagang choice. Kumbaga, sobrang dali niyang basahin. Para lang masabi ko na, at least, nakatapos ako ng isang libro. O, di ba? Problem solved. Masyadong makapal yung iba dito eh. Greer Hendricks and Sarah Pekkanen, #1 New York Times bestselling authors of The Wife Between Us. You Are Not Alone, a novel. Oh, wow. Sa title pa lang niya, pinaparanas ng, romantic talaga to. Diba? Makaka-relate ba ako dito? Novel pa siya, ang kapal, men. Like, so ayun, pinapakita ko lang yung isang side effects ng winter dito sa Canada na wala tayong ma-explore sa labas, wala tayong magawa. So, nasa indoor talaga. Sobrang lamig ang kapal ng snow. Chapter 33, Shade. The average woman spends about $313 per month on her appearance and about $250,000 over her lifetime. Yes, nasa chapter 33 na ako.
So, ano ba naman to? Feeling ko, mas matitripan ko pa yung parang ginagawa ng Netflix. Yung bang book siya and then ginawa nilang movie. So, mas more on visual ako. Feeling ko hindi ako para sa mga ganito eh. Magbabasa ng mga books. Tapos kailangan mo siyang i-imagine ano yung nangyayari, ano yung plot, 'di ba? Ano yung dilemma ng kwento. Sa movie ang dali eh. 'Di ba? Makikita mo na kaagad, ito conflict. Ito romantic yung scene na to. Ito naman, dun yung aggression, right? May rivalry na nangyayari. Sa libro, talagang matcha-challenge ka na i-imagine ano man yung nangyayari, ano man yung binabasa mo. Anyway, may glass na, ayan, papakita ko. Glass siya na wall and then merong, pintuan. So, sa glass na to, ang daming dumadaan na tao kanina. Titingin sila ng room na pwedeng maging study session din. But, so ayun, nakikita nilang nagsasalita, mag-isa, kaharap tong camera. So, nakaka-bother lang siya ng konti. But anyway, walang magawa eh. Ano ba yan? May lesson pa palang naiwan dito sa taas. So it's about circulatory system. So as you can see, this is the heart of a human person. This is the pulmonary vein, right artery, tracheus, cupid valve. Yun ba yun? Right ventricle. That's not the right color of the heart. It's not green, but it is red. Pero, paano mo malalaman ang parts neto ng heart natin kung wala ka naman nun? You know what? Magko-concentrate ako ngayon and itatry ko yung best ko para matapos yung isa sa mga libro dito. Kahit isa lang. Wag lang tong novel. Medyo makapal siya eh. But you know what? Let's just get through this. So, napakaganda na itong first chapter. Actually, maganda yung book na to na nakikita ko ng, yun bang may something siya na aral talaga. Sa first chapter niya, basically, sinabi niyang lahat ng tao, kumbaga may iba't ibang klase tayo, how we perceive life. Kumbaga, hindi naman pare-pareho ang lahat. Yung lahat ng living creatures, lahat ng tao, may sarili-sarili tayong intentions. Kahit nga sa love life eh, 'di ba? May mga intentions tayo. Mabuti ba yung intention mo? Masama ba? Right? So same thing din siya sa buhay. Na may mga mabuting intentions, meron din yung sadly hindi ganoon kaganda. Hindi ko pa siya natapos. First chapter pa lang siya and eto yung isang gusto kong ma-accomplish talaga bago matapos ang taon na to. Ayun na nga, medyo napatagal ng konti. Hindi ko alam kung saan ko nga ba gagawin yung outro. You know what, dito na nga lang. But hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, nandito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada. See you next time.